Embisyong totoo ang lang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Unang hirit. Nagbabalik po unang hirit, kaya narito na mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Tuluyan nang na-impeach si Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa nangyaring botohan sa Kamara kagabi. Sa botohan, umabot sa 188 na kongresista ang pabor para sa impeachment ng punong maestrado. At hindi na ito pinagdebatihan pa sa plenaryo ng Kamara. Sa ilalim kasi ng rules ng House of Representatives, basta't mapirmahan ang di bababa sa one-third o 95 na congressman ang impeachment complaint, pwede na itong i-transmit agad sa Senado. Tatlong grounds for impeachment ang nakasaad sa mahigit 6 na pangpahin ng reklamo: betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at graft and corruption. Nakadetalye ito sa 8 articles of impeachment laban kay Corona, kabilang umano'y hindi raw niya pagiging patas sa mga kasong kinasasangkutan ng Administrasyong Arroyo. Ang pag-issue ng temporary restraining order sa whole departure order ng DOJ laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo at dating First Gentleman Mike Arroyo. Kabilang din dito ang pagkaroon ng umano'y nakaw na yaman ni Corona, tulad daw ng isang condominium sa The Fort sa Taguig City at ang pagkakatalaga sa kanyang asawa bilang board member ng John Hay Development Corporation. Kahapon lang sinimulan ang pagpapirma sa reklamo impeachment sa isang majority caucus, pero paglilinaw ni House Speaker Sonny Belmonte, wala raw kinalaman din sa Pangulong Noynoy Aquino, pero para kay Minority Leader Edsel Lagman, tila isang malaking pang-blackmail ang ginawa ng mga congressman dahil marami raw ang tinakot na kapag lumagda sila, hindi sila mabibigyan ng tinatawag na Priority Development Assistance Fund o PDAF o pork barrel. Sir, hindi ba ito utos na yung Presidente? Well, hindi utos, but he is definitely in favor of it. He's, we can say he had been talking about this, no? But he's really our own doing, pero with his full support. Ito ang mother of all blackmails. Maraming mga kasama na ayaw sanang pumirma. Ngunit pag hindi na sa pumirma, tinatakot na hindi marirelease yung kanilang PDAP. Inaasahan naman ngayong araw, tatanggapin ng Senado ang articles of impeachment na isinampa ng Kamara laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Hanggang alas 7 kagabi, hinintay ng Senate Secretary na si Attorney Emma Lirio ang articles of impeachment. Pero dahil mag-aalas 8 na ng gabi, tuluyang na-impeach si Corona, ipinagpabukas na ang paghahain nito. Ang mga senador naman ikinagulat ang mabilis na pag-usad ng impeachment kay Corona. Pero kahit daw mabilis ang naging pagkilos ng Kamara, sa susunod na taon pa raw ito tatalakayin ng Senado. Hanggang Miyerkules na lamang daw kasi ang sesyon para sa taong ito. Malabo rin daw na magpatawag ng special session ang Pangulo. Ang inihandang amended and updated rules on impeachment na sana'y unang gagamitin kay dating Ombudsman Merceditas Gutierrez ang gagamitin ngayon ng mga senador na tatayong hukom sa impeachment trial. Dahil dito, maingat na sa pagbibigay ng komento ang mga senador. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan po ng ating bansa na na-impeach ng Kamara ang isang Chief Justice. Kahapon sa flag ceremony ng mga empleyado, naging palaban ang mga mensahe ng punong maestrado ng Korte Suprema ukol sa planong tanggalin siya sa pwesto. Ayon kay Chief Justice Corona, hindi niya uurungan ang mga nais magpatalsik sa kanya sa pwesto. Handa rin daw siyang protektahan ang korte at justice system ng bansa. Bagamat ayaw raw niya magkaroon ng constitutional crisis, hindi raw siya basta-basta aatras kung inaatake na ang kalayaan ng hudikatura. Hindi rin daw dapat tingnan bilang kahinaan ng kanyang pananahimik nang binanatan siya ng batikos ni Pangulo Aquino sa National Criminal Justice Summit noong nakaraang linggo. I have been quietly preparing and will be ready to take more determined steps in the coming days. I want all of you to know that your Chief Justice continues to be in command. Gusto kong malaman dun sa 188 kung sino nakaunawa dun sa articles of impeachment. Yung naintindihan bago pinirmahan. Oo, kasi one-third ang kailangan. Baka mahigit sa one-third dun ay may konting kamangmangan. Baka na party, ano yan eh, di ba? Party politics. Wala, talagang pumirma na lang. Biro mo, Party ang bilis pressure, eh. gano'n. Noong umaga, interview namin si Congressman Erin Tanyada.
pinabulaanan niya na may ganyang mga pagkilos dahil may caucus daw ng 230. Tinanong ko siya, i-discuss ba tong impeachment ni Corona? Dahil linggo pa lang kumalat na ito. Hindi raw. Eh paano ngayon? Nagkatuloy-tuloy yan. Kung sinasabi ni la Congressman Erin at iba pa na walang kinalaman ng Pangulo, eh, paano ko naman kita papaniwalaan din? Then, hindi ko alam kung ba, yung pag-amin ba ng alas 10, may magagawa ba silang pagbabago? 188 na ang desididong... Alam mo ba yung iba pa nga raw, parang humabol. Wala pa sa Congress, humabol pa para pumirma doon. So pagka pala gusto talaga ng Kongreso, Kahit hindi mo nababasa. Kaya. Gusto ng publikong maunawaan din yan. Dapat pumailalim ng debate, di ba? O baka naman magkakahiya sila na wala namang kalaman-laman din yung articles of impeachment. Kasi iniwasan na nila yung committee level eh. Yung mga public hearing. Ang problema, pagdating ng Senado, sana hindi mahalin tulad dun kay Joseph Estrada na wala sa mga articles of information, naglitawan yung mga witness, hindi naman kasali dun sa reklamo. Tapos walkout na naman. Pangit yung nangyari. Good luck na lang, pero impeach na siya. Ganun talaga ang proseso niyan. Abangan na lang natin next year sa Senado. Kaya lang ngayon, dapat PP na mga senador. Wala na sila sa bawal salita. sila magkomento. Kasi mga judge na sila, kumbaga sa court, sub judice. Yes. Okay, sub judice. Okay, samantala, naharap naman sa kasong administratibo si Jail Officer Juan Richard Ciliato matapos makatakas ng 3 Chinese national sa Parañaque City Jail noong Sabado. Base sa kuha ng kanilang CCTV, kitang-kita ang kaduda-dudang galaw ni Ciliatok nang mangyari ang pagpuga. Bukod pa rito, si Ciliatok din daw ang naghanda ng bulalo na naging dahilan ng pagsama ng tiyan ng iba pang jail guard. Sa ngayon, nagpahatid na ng surrender filler si Ciliatok sa BJMP. Bukod kay Ciliatok, pinaiimbestigahan pa rin ang lahat ng nakaduty na jail guards noon, kabilang na ang mga sumama ang pakiramdam. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang pagtugis sa 3 Chinese nationals na nakulong matapos mahulihan ng 300 at 50 kilo ng shabu na may halagang halos 1 bilyong piso. Pera pala yun. Sa China, di ba, ina-execute na yung ganyan. Sa atin, Ano kaya binigay sa kanya? Baka naka-business class na. Tapos ang ending, may surrender feelers din pala siya. Dapat sana enough for him to never come back. Yes, diba? Siguro yung Jeda, nakapagpatayo na yan ng sariling kulungan. Kasi Talaki ng... sa laki ng pera. Pero sabi nga, di ba, magkano daw Baka sweldo? naloko pa siya. 7,000 daw. Di ba? Kung 7,000 yung kanyang take home. Oo. So, kung US? pesos. 7,000 pesos? Pinatula? Hindi. Yun yung sweldo. Sweldo niya. At magpapasko, di ba? Magpapasko. Alam mo, malakas yung Tatlo ano. pamilya So as siguro usual, niya. kahirapan na naman, pero maraming tao na kahit mahirap nagsusoli. Alam mo yun, marangal pa rin Saka sila. di ba sinabi, Compromise parang na yung nakita integrity. sinundan daw yung jail guard. At saka planado, pinakain mo. Oo. Hindi, tsaka Sigurado nag-araw-araw yung na CCTV. duty daw Ano to kaya eh. Hindi nilagay naman niya? nag-araw-araw na duty. Talaga Talaga daw. sumipag ah. Sige, ako nasa pwesto. Ano kaya nilagay niya sa bulalo? Tubig ka na. At nasira. Pero siya lang pa talaga, wala siya ibang kasama. Baka. Well, hindi natin alam yan. Ang mga Hindi ba sumakatan dyan. kapanipaniwala din yung ibang mga salaysay. So, tingnan natin kung ano yung mga susunod na. Isa lang naman ang CR May nila. kasama sa ano yan, ha? Susunod na kabanata. Kasama sa justice system yan, yung mga jail guards. Apektado sila doon sa pag-impeach ni Corona. Samantala, may update naman po tayo sa nangyaring pabagsak ng aeroplano sa Parañaque City at nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa tuloy na sanhi ng aksidente kung saan 13 tao ang nasawi. Pagamat sa pagitan ng mga taong 1960 at 1978 gawa ang aeroplano, kumpleto pa raw ang maintenance ito at cleared for flight ng aircraft mechanic. Kaya naman hinihintay ngayon ng kaap ang mga kinatawan ng kumpanyang Beechcraft para suriin na ang na-recover na makina at mga parte ng aeroplano mula sa crash site. Sa ngayon, hirap daw sila sa pag-usad ng investigasyon dahil walang black box o onboard electronic recording device ng aeroplano. Hawak na rin ng kaap ang official transcript ng radio communication sa pagitan ng aeroplano at ng control tower nung ito'y pa-take off hanggang sa panahon na nag-request ang piloto na mag-emergency landing. Hindi pa nagpapakita ang may-ari na nag-crash na aeroplano na batay sa investigasyon ay isang Captain Fidel Hembrador. Ang kumpanyang ATI naman lumalabas na taga-maintain lang at may-ari ng hangar kung saan nakapark ang aeroplano. Pasadaan na po natin mga aksyon balita sa umaga ito. Narito na ang Ronda Reports. Isang taxi bumangga sa isang kotse sa Araneta Avenue, Quezon City. Pero ang mas masakla pa rito, nanakawang pa ang taxi driver ng isang miron sa lugar habang nagipagtalo sa nakabanggaan niya. Yan po ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar.
Yes, Igan, na-aksidente na nga, nalakawan pa. Ganyan naman nakapaitang sinapit ng taxi driver na si Alvin Tomas sa kanyang pamamasada sa Mayreta Avenue, kanto ng Maria Clara sa Quezon City. Nag-umpisa raw ang kamalasan nito na makabanggaan niya ang isa pang sasakyan sa naturang lugar pasado 1:00 na madaling araw. Habang